pero bakit INC lang ang nakikita nyo? Bakit po INC lang ang dinudurog nyo? Bakit po INC lang ang sinisira nyo ang imahe? Hindi ko po sila pinagtatanggol dahil kapatid ko sila. Pero, sa part po, gusto ko lamang pong ipaliwanag sa iyo na kaya din po nila yan nagawa o nasabi ay dahil po syempre, inaatake mo nga po ang INC. So, kung di ka naman po umaatake, hindi ka rin po nila babalikan. Sila, ako din po, sinama mo na sa content mo kanina. Ako po nagpapaliwanag lang Sir Wendell, with all due respect. Yun, nagreklamo na si Miss Hapina dahil isinali na daw umano siya sa content ko. Para yatang nakalimutan niya. Di po ba ikaw mismo ang nanawagan na dapat sagutin ka? Pakiparating mo po ito ha kay Mr. Tampered mo. Okay? Pakiparating mo na may isang Michelle Japina na tumutuligsa sa kanyang ginagawa at sinasabi. Ayan, shoutout po sa'yo, brother. Mawalang galang, with all due respect. Nireaksyonan lamang po kita. At pwede kang sumagot kahit ako'y nakakabata pero nasa ayos lamang. Kung gusto mo po na talagang masagip ang kaluluwa ng ating mga ka-Iglesia Katolika, magturo ka po ng maayos sa channel mo, huwag kang mandaya at huwag mo silang lokohin. Dahil hindi po sila mga batang musmos para ikay paniwalaan. Sige po, makipag-agremento ka pa sa akin dyan. Ano pang nasasabi mo? Manood ka, nanood na po ako. Hindi po ako yung tipo ng magre-reaction na babato ng alam kong babalikan ako, wala ko ibabalik. Iyon ang panawagan niya na dapat sasagutin siya at sigurado daw sa reaksyon niya ay di na daw umano siya mababalikan. Ngayon, nang sinagot natin, nagreklamo na. Bakit nagiging kasali siya sa content ko daw? So, balikan natin si Miss Michelle. Ito kasi. Pero bakit INC lang ang nakikita nyo? Bakit po INC lang ang dinudurog nyo? Bakit po INC lang ang sinisira nyo ang imahe? Hindi ko po sila pinagtatanggol dahil kapatid ko sila. Pero, sa part po, gusto ko lamang pong ipaliwanag sa iyo na kaya din po nila yan nagawa o nasabi ay dahil po syempre, inaatake mo nga po ang INC. So, kung di ka naman po umaatake, hindi ka rin po nila babalikan. Sila, ako din po, sinama mo na sa content mo kanina. Ako po nagpapaliwanag lang Sir Wendell, with all due respect po. Yan. Inaatake ko daw ang INC, mga kapatid. Kaya binabalikan nila ako. Sinagot lang natin ang matagal na nilang atake na nakapable sa kanilang Pasugo Magazine, sa kanilang TV. Baliktad yata. Tayong sumagot, tayo na ang naging umaatake daw sa kanila. Hindi, matagal nang inaatake ninyo ang Simbahang Katoliko. Kaya yun ang dapat itanong. Then, Miss Michelle, sa daming relihiyon, bakit ang Simbahang Katoliko at ang mga imahe ng Simbahang Katoliko ay tinitira ninyo? Merong PIC, tinatawag na Philippine Independence Church, natatag ni Gregorio Aglipay, may mga obispo sila, may mga pare, may mga imahe. Pero napansin nyo ba? Inaatake ba ng INC ang PIC? May programa ba sila na nagtalakay sa PIC, Philippine Independence Church? Wala. Yung mga Muslim, di ba? Islam. Grabe ang atake nila sa Simbahang Katoliko. Pero, inaatake ba din ng mga ministro ang Islam? May nakita ba kayo pati na sa kanilang Pasugo Magazine? Wala, Katoliko. Talaga, di iyan mawala sa kanilang Pasugo Magazine. Mula pa noon, Katoliko ang tinitirada. Pagkatapos, pag sasagutin natin, abay, nagiging balat sibuyas na. No? Sabihin na tayo ang tumutuligsa sa kanila na atin lang sinagot at kung sila'y sasagot, grabe ang pamimersonal sa demonyo, spokesman ng Diablo, di ba? Dahil di nila magiba ang argumento. Halimbawa, Miss Michelle, pinakita ko sa channel, iniwasan mo. Ano?
yung Bible na may gupit at itinapak sa salitang O sa Revelation, yung sa noo, O sa kanang kamay, O sa noo. Nilagyan ang O, tinapakan, at so nagiging, nakita ninyo yan. Ang tanong, Miss Michelle, bakit iniiwasan mo yan? Yung mga aklat na ginagamit, di po ba? Itong aklat na ito, na umaabot ng page 63 sa binasa sa ministro mo, na pinakita ko ang video hanggang page 18 lang. Ba't iniwasan mo yan? Ba't ayaw mong sagutin yan? Okay, di lang yan. Ito pa mga kapatid, hindi po layunin natin saktan damdamin nila, pero siguradong nasaktan talaga ang damdamin nila. Bakit? Una, mahirap mabuwal ang katotohanan. Bakit sinabi nating mahirap mabuwal ang katotohanan? Dahil sa tagal na nila na atake at tuligsa sa simbahang Katoliko. Sa tagal. Napakatagal na tuligsa nila sa simbahang Katoliko. Anong nangyari? Kahit sa pasugo nila, inaamin yan na ang Iglesia Katolika ay sa pasimulang siyang unang Iglesia ni Kristo. Hindi lang yan. Kahit sa programa pa nila ni Ministro Michael Sandoval at kinukumpirma ni Cesar Sinita ito. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon, pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Yan. So, sang-ayon ka ba nito, Miss Michelle, na sinabi mismo ni Ministro Sandoval na sa pasimula ang Iglesia Katolika ay siyang Iglesia ni Kristo, at yun naman, inulit ni Cesar Sineta pagkatapos sa ibang program niya, inulit na naman niya. Dahil sinabi ko raw na sa pasimula ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay ang Iglesia ni Kristo. Wala pong kontra dyan. Talaga pong sinabi ko yan na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, yan ay napatatag. Ang kahulugan po niyan ay hindi pasimula ng organisasyon, kundi yan po sa pasimula ay Iglesia ni Kristo, at yan po ay nagbuhat pa sa panahon ng pang-apostol. Okay. So, yun talaga. No? Una, sandali may nabasa ako dito mga kapatid. No? At di natin pa lalagpasin din ito. Sabi dito sa isang Arnold Burada. Ay, Haring Pare, request, mag-aral muna kayo ng mabuti bago kayo madala. Maglalabaka po, kagaya kayo kay gold. Yan ang sabi. So, pagbabanta na ba yan? Well, mga kapatid, martyrdom is a gift from God. Kung galit kayo dahil sinagot natin at ibinisto natin yung mga ginagawa ninyo, di po ba pinag-chop-chop ninyo mga aklat Katoliko? At pag may mabasa sa Biblia, ang eret tampered na, hindi lang yan sa
Catholic na Bible. Meron pa sa Protestant na tinatawag na, yung Protestant na yan, tinatawag na paraphrase. Baka di nabasa. Okay. So, ngayon, pakinggan natin si Miss Michelle. Bakit po hindi naniniwala ang Iglesia ni Cristo? Ano daw? Ulit. Ang Iglesia ni Cristo, di talaga naniniwala na si Cristo ay tunay na Diyos. Hindi daw po naniniwala ang Iglesia ni Cristo sa na si Cristo, hindi daw po naniniwala ang mga tulad naming Iglesia ni Cristo na si Cristo ay Diyos. Okay, mawalang galang na po. Again, disclaimer po, ito po ay sasabihin ko lamang po ayon po sa aking natutunan at konting kaalaman kung bakit ako ay makakapagsalita ng ganito. Ito po ay naging aral sa amin, naging doktrina, at bago ako naging INC, ito ay aking sinampalatayanan. Sa pampandoktrina, lalo na sa doktrina na si Kristo ay tao at hindi Diyos, yun naman talaga ang doktrina. Gumagamit kayo, yung mga ministro ninyo, gumagamit yun ng kahit footnote sa Biblia, na ang Biblia na sa Katoliko. Ito ang bagong tipan ng ating mananakop at Panginoong Hesukristo ng ni Father Juan Trinidad. Ginagamit ito ng ministro. Pero alam niyo ba, sa paggamit nila nito, Michelle, dahil sabi mo sa pandodoktrina natutunan, siguradong dumaan ito sa iyo. Pero binagchap-chap. Halimbawa, pakinggan natin si Ramel Parba na ministro ninyo. Paano niya ginamit? Ito sa ating mababasa, ganito sinasabi sa footnote. Verbo at ang anak ay tinawag niyang isang uri ng banaag ng kaisipan na nagmumula sa Ama. Sana napansin nyo na ang salita o yung logos ay kahayagan ng kaisipan. Nang ang salita o logos ay hindi pa ipinahayag o hindi pa lumalabas sa bibig ng Diyos, ito ay salita na nasa isip kayo. Ayan. Binasa talaga niya ang nakasulat dito at yung logos daw ay nasa isip lamang ng Ama. Ang konklusyon nila ay kahit pa sa footnote ni Juan Trinidad, isang paring Katoliko, malinaw na nakasulat anong ibig sabihin ng verbo. Ang verbo nakasulat dito na at ang anak ay tinatawag niyang isang oring banaag. Isang ori ng banaag ng kaisipan na nagmumula sa Ama. So, hindi siya Diyos, kundi banaag ng kaisipan na nagmumula sa Ama. Pero alam nyo ba, may pinutol ang ministro mo dito. Ito ang mabasa kasi. Nakita nyo? Sundan ninyo ako ha. Ito ang mabasa. Ito ang binasa niya. At ang anak ay tinatawag niyang isang uri ng banaag ng kaisipan na nagmumula sa Ama. Sino ang may pahayag diyan? Si Santo Tomas de Aquinas. Pero may iniiwasan. Ito, iniiwasan. Ginagamit ni San Juan. Ginagamit ni San Juan ang pananalitang verbo upang maipakilala niya ang walang hanggang pagka-Diyos ni Jesus. See? Yun ang nakasulat sa footnote na ito na ginagamit ng ministro. Hindi lang yan. May ginagamit pa sila na aklat Katoliko para patunayan na si Kristo'y hindi Diyos. At ito ang kabanal-banalang isang tatlo, ang Diyos ng mga Kristiyano, na ang may akda ay si Father Pedro Sevilla, isang paring Hiswita. Ano po ba ang pahina na ginagamit nila dito? Ito po, pakinggan ninyo. At sa isa pang aklat na pinamagatang ang kabanal-banalang isang tatlo,
ang Diyos ng mga Kristiyano, sa pahina 32 ay ganito rin ang ating mababasa. Kaya't hindi maaaring sabihin na tinatawag ng Diyos si Jesus noong mga kauna-unahang araw ng Kristyanismo, batay sa mga aklat na binasa natin, na sa kaisipan ng mga unang Kristiyano ay walang doktrina ukol sa pagka-Diyos ni Kristo. Yan. Ito, ginagamit to na aklat. Pero alam nyo ba, anong iniiwasan? Tama naman, may nakasulat. Pero para ma-out of context, na sabihin pinatunayan mismo sa aklat Katoliko, na ito, na ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi Diyos. Kaya yon ang binasa nila, na ang kabanal-banalang isang tatlo ang Diyos ng mga Kristiyano na, sandali, ito ang binasa. Pakita ko sa inyo mga kapatid. Dito na bahagi ang binasa niya. Kaya hindi maaring sabihin na tinatawag ng Diyos si Jesus noong mga kauna-unahang araw ng Kristyanismo. Ito ang bahagi na binasa niya. Pero may iniwasan. Ito ang iniwasan. Si Jesus ang Panginoon. Sa pahayag na ito, ibinibigay ng mga unang Kristiyano kay Jesus ang titulong Kyrios, Lord, na ayon sa binabanggit na natin ay siyang saling ginagamit ng Septuaginta para sa pangalan ng Diyos na Yahweh o Adonai. Nagkakaroon ng utay-utay na pag-unlad sa pag-unawa sa pagiging Diyos ni Jesus at sa paggamit ng titulong Diyos para sa Kanya. Yun ang nakasulat sa aklat na ito na iniwasan nila. Di ba? Pagkatapos, sinagot natin ang kanilang mga ginagamit, ang kanilang mga pahayag, ang kanilang pag-chap-chap mga kapatid, abay, nagbalat sibuyas na ang iba. No? Dahil bakit daw sila ang binanatan? Hindi naman natin binanatan na pinipersonal, kundi tinatalakay lang natin at ipinakita yung mga ginagamit nila na Bible, yung mga aklat Katoliko, di ba? Yun ang ginagamit natin. At kahit kailanman, di natin tinutumbasan yung mga pagmumura sa iba, yung mga pahayag na wala ng pagkakaiba sa pahayag na nilabas ni Mr. Epifanio Labrador na ipapatawag daw ni Congressman Marcolita doon sa TRICOM dahil ang ganyang uri ng mga tao dapat din umanong maipatawag. How about ang mga vlogger na ANC? Na narinig nyo naman, grabe ang banat. So, kaya ba niyang ipatawag? Dahil yon ang mga lumabas sa kanilang bibig. Okay, tuloy natin si Miss Michelle. Nagpaliwanag siya at binasa niya ang version ng Bible, pero nagtaka ako, parang di yata naunawaan ni Miss Michelle ang binasa niya. Bakit? Pakinggan natin siya. Para po sa kaalaman natin, mga mahal nating kababayan, mga kaibigan at kapatid sa Iglesia Katolika, isi-share ko lamang po sa inyo to, but it doesn't mean na inaatake ko ang inyong paniniwala. Okay? Ito po ay sa part ko lamang po. Okay? Sandali. No sound. Sandali. Ano yung no sound? Sabi ni Sis Erlinda Lapay, no sound daw? Meron bang no sound? Paki-comment kayo kung ano yung no sound. So, tuloy natin si Miss Michelle. Okay? At sa aming mga Iglesia ni Cristo, na kung magugustuhan nyo po ay sana po magsuri kayo magsuri din po kayo at kayo din po ang makiramdam at umalam
kung ang tinuturo po ba sa Iglesia ni Cristo ay masama o mabuti. Okay. Ang tinuturo ng Iglesia ni Cristo na si Cristo ay tao at hindi Diyos. Ito ay revivalist ng grupo ng Arianismo noon. Kaya, yun ang dahilan kung bakit nagkaroon ng konsilyo ng Nicaea sa taong 325. Because of the heretics na tinatawag na Arianism na nagsimula kay Arius. Okay, tuloy natin. Dito po, sa kanya pong mismong ipinost sa kanyang sa pagla-live niya. Sabi po niya dito, ayan o, sa Dynamic Bible po, siya mismo ang nag-post po nito. Sa John... So ito Dynamic Bible. Anong dahilan daw, ginamit niyan, Dynamic Bible, na si Kristo ay tao, hindi Diyos, dahil may ama siya. Yun ang paliwanag niya. Pero may binasa siya sa Dynamic Bible. Pakinggan ninyo. 8:28. Ayan. Dynamic Bible po ito. Sabi po dito, Jesus said, okay, makinig po tayo mga mahal nating kababayan at kaibigan. So makinig talaga kayo sa binasa niya sa Dynamic Bible. Ano ang nakasulat? Ano ang mabasa? Eto. Jesus said, when you lifted me up on a cross to kill me, the Son of Man. Sino po nagsasalita? Ang ating pong Panginoong Jesus. Me, the Son of Man. You will know that I am God. Say, me, the Son of Man, you will know that I am God. Ito ba'y naunawaan ni Miss Michelle? Ituloy natin pagkatapos anong paliwanag niya. Jesus said, when you lifted me up on a cross to kill me, the Son of Man. Sino po nagsasalita? Ang ating pong Panginoong Jesus. Me, the Son of Man. You will know that I am God, and you will know that I do not do anything on my own. Okay? On my own authority. Hindi daw po niya yon ginawa para sa kanyang sariling autorisasyon. Okay? Instead, I only say what my Father, may tinawag po siyang Father. Instead, I only say what my Father has taught me to say. He who sent me is with me, and he has not left me alone because I do only things that delight him. Okay, ibig po sabihin dito, nahirapan naman ako sa English, ay sinasabi ng ating Panginoong Jesus na hindi niya ginawa ang mga bagay na yan sa sarili niyang kagustuhan, kung hindi sa kagustuhan ng kanyang ama. Ay, wala tayong tutol dyan. Pero sa binasa mo, malinaw yon na pag ang anak sa tao ay itaas na, makilala nila na ako ay tunay na Diyos. Binasa mo yan. Wala tayong tutol na ginawa niya ayon sa kagustuhan ng kanyang ama. Okay, tuloy natin si Miss Michelle. Ayan Again, ulitin ko po Jesus said, when you have lifted me up on a cross to kill me, the Son of Man, okay? You will know that I am a God, and you will know that I do not do anything on my own. So me, the Son of Man, you will know that I am God. Binasa niya. Di mo ba naunawaan yung you will know that I am God? Okay, tuloy natin. Authority. Instead, I only say what my Father has taught me to say. Okay? May nag-utos sa kanya. Sorry po, nagkakamali ako ng English, pero merong kalooban na kanyang sinusunod at hindi ang kanyang kalooban. Yes, wala tayong tutol na sinusunod talaga niya ang kalooban. Pero how about yung binasa mo? Na you will know that I am God. Batay sa sali na yan na binasa mo, Dynamic Bible. Okay, tuloy natin. Okay? He who sent me is with me, and he has not left me alone because I do not only things that delight him. Kaya po ang Iglesia ni Cristo ay naniniwalang ang ating Panginoon Diyos po ay hindi, okay, ang tulad po ng paniniwala ng ating mga kaibigan sa inyo po, mga mahal nating kababayan. Ano daw ang paniniwala? Alam daw umano na ang paniniwala, ang Panginoong Diyos ay hindi, ano yon? Hindi Diyos? He who sent me
is with me, and He has not left me alone, because I do not only things that delight Him. Kaya po ang Iglesia ni Cristo ay naniniwalang ang ating Panginoon Diyos po ay hindi. Ang ating Panginoong Diyos umano ay hindi. Ano? Okay? Ang tulad po ng paniniwala ng ating mga kaibigan sa inyo po, mga mahal. Ang ating Panginoong Diyos ay hindi tulad sa paniniwala ng mga kaibigan natin na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Ganun ba? Ating kababayan at mga kaibigan, okay, again, inirespeto ko po ang inyong paniniwala, pero sabi ko nga po, iba't iba po tayo ng paniniwala. Ito po ang paniniwala ng isang Iglesia ni Cristo dahil yan po nakasulat sa Bible, mismo sa Bible po ng Catholic. Excuse me mo, Miss Michelle, hindi po yan Catholic yung Dynamic Bible. Di yan Catholic na translation. Okay? Na ginagawa din pong pakikipagdebate nitong nagpapakilalang... Hindi po ako nakipagdebate diyan sa videong yan, kundi sinasagot ko lang yung mga argumento na si Kristo'y tao, hindi Diyos. At yung sinabing, saan mabasa, letra por letra, inaanim sa ating Panginoon Jesucristo na siya ay Diyos. Yon. Ginamit ko yan dahil gusto kasi ng letra por letra. At kadalasan, pag may mabasang letra por letra, mali yan. Tampered yan. Okay, tuloy natin. Debater daw po nyo sa Katoliko, pero parang nakikipagdebate siya ng walang kwenta sa bata. No? Dito po ay may tinatawag ang ating Panginoon. So, parang nakipagdebate daw ako sa walang kwentang bata. Okay? Kawawa naman, no? May bata pala sila na walang kwenta. Ngayon ko lang narinig na may bata silang walang kwenta para sa kanila. Okay. Nakipagdebate ng batang walang kwenta. Okay, tuloy natin. Jesucristo na Ama. Okay? And meron pa po dito isang talata. Ayan. Asan na ba yun? Ito po ano? Okay, Timothy 2:5. Sa Holy Bible naman po ito. Sandali. Parang di yata si Marvin Dulay nagtanong dito, Miss Michelle. Ang tanong, may mabasa ba ka bang si Kristo sinabi siya ay Diyos? Okay. Ibalik natin si Miss Michelle. Pakinggan ninyo ang binasa ni Miss Michelle. Dynamic Bible. Pakinggan ninyo. Ito, binasa ni Miss Michelle. Ano? Again, ulitin ko po Jesus said, when you have lifted me up on a cross to kill me, the Son of Man, okay? You will know that I am a God, and you will... So, me, the Son of Man, you will know that I am God. Balik. Again, ulitin ko po Jesus said, when you have lifted me up on a cross to kill me, the Son of Man, okay? You will know that I am a God, and you will know that I do not do anything on my own. So, yan, nabasa. Si Miss Michelle, happy na ang nagbasa niyan, nabasa ni Ate Michelle. At letra por letra talaga na mabasa yan. Hindi lang yan. Ito pa. May isang salin na sa susunod tatalakayin natin yung isa. Ito pa na ginamit natin na binasa din niya. Channel din niya to galing. Juan 1:28 ang salita ng hindi yan Juan 1:28, Miss Michelle. Malinaw yan sa pinakita natin na yung salin na yan, ang salita ng buhay, mabasa dyan ay Juan 1:18. Ano po ba ang nakasulat sa Juan 1:18? Sabi niya, Juan 1:28. Juan 1:18. Etong salin na buhay, palagi itong ginagamit na salin din sa mga ministro sa kanilang pangangaral. Ito, wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Bakit ginamit ko itong salin na ito na may mabasang ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak?
Dahil ang argumento kahit sa Pasugo Magazine sa mga kapatid dating INC, wala daw mabasa sa Biblia na Diyos anak. Ang mabasa daw ay anak ng Diyos. Nasa Pasugo Magazine nila yan ha. Anak ng Diyos. Wala kang makita sa Biblia na Diyos anak. Pero itong salin na ito, ginagamit ito ng mga ministro. Ang salita ng buhay. At kung basahin natin ang Juan Kapitulo 1:18, wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. See? Ay, ito. Juan 1:18, hindi Juan 1:28. 28 ang salita ng buhay, okay? 28 daw. Wala pang nakakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, ipinakikilala siya sa atin ng Diyos Anak. So, binasa niya. Ibig sabihin, yung sinabi ng mga ministro nila, walang babasa sa Biblia na Diyos Anak, ito binasa ni Miss Michelle na may salin na mabasa Diyos Anak, Juan 1:18. Okay, wala pa daw nakakakita sa Diyos Ama. Okay? Kahit kailan. Subalit, ipinapakilala siya sa atin ng Diyos Anak. So, malinaw yan. Di ba? At ano ang kanyang paliwanag tungkol diyan? Yun po yung tinatawag na anak ng Diyos. Sino anak ng Diyos. Pero ang nabasa, Diyos Anak. Wala tayong tutol na ang Diyos Anak, yun ang anak ng Diyos. Yun ang ating pong Panginoong Hesukristo. So, yan po ay paniniwala lang po sa amin. Yun daw, Diyos Anak, paniniwala sa kanila? Totoo ba yan? Di ba, hindi kayo naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos? Paano nagiging paniniwala ninyo yan? Sa loob ng Iglesia ni Cristo, pananampalataya ayon sa galing din po sa Bible na tinuro sa amin. Okay? At makipag-agrumento tayo sa tamang paraan. So, makipag-argumento talaga sa tamang paraan. Kaya nga, huwag magmura. Dapat ganon. Yung paraan ni Eliseo Soriano na grabe talaga, parang sinundan na. Si Miss Michelle nga, yung salita niya, grabe. No? Tuloy natin. Kuwari ay sinabi ng ka-agrumento mo na Iglesia ni Cristo. Ito ang paniniwala namin, hindi Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Humanap ka ngayon, ang tamang pakikipagdebate, humanap ka na nakasulat sa Bible na itong talata na to ay nagsasabi na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na hindi siya tao. Mali din na yung argumento na yan na dapat hanapin sa Biblia na ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi tao. Bakit? Ang aral ng simbahang Katoliko, si Kristo, ang ating Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Pero nawayan natin din si Miss Michelle, di natin sila kalaban mga kapatid, ang ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, dahil di siya ministro, kundi vlogger siya. Pero, nagreklamo siya na bakit daw na-content siya ang ginawang content, di po ba, yun naman ang kaniyang panawagan. Ipaabot at sagutin ko umano. Balikan natin ha, yung sabi niya, bakit ang INC sinisiraan ko? Hindi ko naman sinisiraan. Kundi, sinagot lang natin gaya sa pagpakita nila, paggamit nila sa mga aklat, din ipinakita din natin ano yung iniiwasan nila. Pero ang pahayag ni Miss Michelle, sa daming relihiyon daw, dapat ito'y itanong niya, sa daming relihiyon, bakit Katoliko ang binanatan, lalo na sa kanilang TV program at radio program, ba't di nila binanatan yung sa Pangasinan? Ano yung Pangasinan, di ba?
nagpakilala na manifestation of the Holy Spirit, yung Crusader, Divine Crusader of the Church of Christ. Nagdala din yan sa pangalan si Mr. Magliba, no? Siya ang nagpakilala na manifestation of the Holy Spirit. Meron din siyang imahe. May imahe siya. Pero di yan binanata ng INC. Katoliko talaga ang binanata nila. Pagkatapos, kung ating sasagutin, abay, sasabihin, sinisiraan sila. Okay, tulad dito. Pero bakit INC lang ang nakikita nyo? Bakit po INC lang ang dinudurog nyo? Bakit po INC lang ang sinisira nyo ang imahe? Hindi ko po sila pinagtatanggol dahil kapatid ko sila. Pero, sa part po, gusto ko lamang pong ipaliwanag sa iyo na kaya din po nila yan nagawa o nasabi ay dahil po syempre inaatake mo nga po ang INC. So kung di ka naman po umaatake, hindi ka rin po nila babalikan. Sila, ako din po, sinama mo na sa content mo kanina. Ako po nagpapaliwanag lang Sir Wendell, with all due respect po. Okay. Na basa ko din dito, sabi ni, sandali may nabasa kasi ako dito na comment ni Maria Teresa Ocampo. Good evening po. Kawawa po ito. Sandali. Isa pa. Ito. Jima Velia. Comment lang po. Ang sabi sa Biblia, ipalaganap ang salita ng Diyos. Huwag pagdidipatihan. Okay. Ang ginawa natin ay sinagot ang ating mga kapatid na grabe na talaga ang kanilang gamit sa mga aklat Katoliko, pati na Biblia. Katoliko. Lalo na yung pagchap-chap. Pero kung tingnan natin ang nakasulat, gamitin niyo ang New International Version sa Acts chapter 18, verse 28. Ang mabasa diyan ay, "For he vigorously refuted the Jewish opponents in public debate." Sa ibang salin, he defeated the Jews in public debate, proving from the scriptures that Jesus was the Messiah. Yun ang mabasa natin, mga kapatid. So, kay Miss Michelle na nagreklamo siya, bakit na content daw, di po ba, yun ang gusto niyang ipaabot sa akin at magsagutan kami, mag-argumento daw. Pakiparating mo po ito kay Mr. Tampered mo. Okay? Pakiparating mo na may isang Michelle Japina na tumutuligsa sa kanyang ginagawa at sinasabi. Ayan, shoutout po sa'yo, brother. Mawalang galang, with all due respect. Nireactionan lamang po kita. At pwede kang sumagot kahit ako'y nakakabata pero nasa ayos lamang. Kung gusto mo po na talagang masagip ang kaluluwa ng ating mga ka-Iglesia Katolika, magturo ka po ng maayos sa channel mo, huwag kang mandaya at huwag mo silang lokohin. Dahil hindi po sila mga batang musmos para ikay paniwalaan. Sige po, makipag-agrumento ka pa sa akin dyan. Ano pang nasasabi mo? Manood ka, nanood na po ako. Hindi po ako yung tipo ng magre-reaction na babato ng alam kong babalikan ako, wala ako ibabalik. Ayan ang panawagan niya. Kaya nga, nag-request si Bro John Red, aming mga nag-request na sasagutin daw umano si Miss Michelle. Yun, Miss Michelle. Sinagot kita pero iniiwasan ko yung tulad sa mga sinasabi mo, no, na mga pahayag at yung pahayag din na sinasabi ng mga kapatid mo sa pananampalataya na mga vloggers. At yung sinabi ni Congressman Marcoleta na si Mr. Epifanio Labrador ay ipapatawag sa next hearing. Iwan ko, kailan kaya next hearing? Alam nyo ba? Abangan natin yan. Kung dadalo ba yung si Epifanio Labrador, mga kapatid. So, maraming salamat. At sa pagkakataong ito, pasok na tayo sa punto por punto, mga kapatid. Di po natin layunin na saktan sila. Di natin sila kalaban. Kahit pa kung ituring man nila tayong kalaban sa pananampalataya, mga kapatid, pagdasal po natin sila. Huwag niyong ituring na kalaban sa pananampalataya. Yun ang sinabi ni St. John Chrysostomo, na huwag din niyong ituring silang kalaban sa pananampalataya.
bagkos gaya ng doktor na nagbibigay ng gamot sa nangangailangan. Pasok na tayo sa punto por punto, mga mahal na kapatid. Okay? Sa pagkakataong ito. Okay. Paalipin siya sa lahat upang makahikayat ako ng mas marami sa Panginoon. So sa pagpapaalipin pala natin sa understanding ng ibang pananampalataya, kapatid, tayo ay makakahikayat. Okay? So ito yung ginawa ni Pope Francis sa 20. Sa piling ng mga Hudyo, ako'y namuhay tulad ng isang Hudyo. So, hindi one-sided si Paul, no? Kapag kausap niya Hudyo, naging Hudyo siya. So yun ang sinabi ko sa iyo kaganina na in context kung sino ang kaharap, yun ang inaano ng simbahan. Pinapasok ng ating Santo Papa ang mindset ng mga taga-ibang mananampalataya. Hindi agad binabatikos, hindi agad pinapakita kung ano yung tama. No? Dandahan ba? Gradually para maunawaan nila. Kasi ito talaga ang ways of pangangaral ng salita ng Diyos. Kasi hindi naman yung debate, interfaith dialogue yon. No? So iyon ang ginawa ni Pope Francis upang mahikayat ko sila. Di ba? Di ba kailangan ni St. Paul maging Hudyo para mahikayat niya yung mga Hudyo? Ano pa sabi? Kahit hindi ako saklaw ng kautusan, nagpailalim ako rito alang-alang sa ilalim ng kautusan. Hindi siya saklaw sa kautusan ng mga pagano, ng mga Hudyo, nagpailalim siya. No? Nagpailalim siya para makuha niya yung loob. Ganyan ang tamang pangangaral kasi upang mailapit ko sila sa Diyos. Nakuha mo kapatid? Patuloy natin, 21. Sa piling naman ng mga hintil, ito yung mga hintil, yung kaharap ni Pope Francis, mga hintil man yun. Hindi Kristiyano yun, hindi rin yun Hudyo. No? Na hindi saklaw ng kautusan. Ako'y parang hintil. Ganon din si Pope Francis na parang hintil. Sinabi ni Pope Francis, yung kanya, ang inyong mga religion is a path to God. No? Na parang hintil si Pope Francis. Kasi pinapasok ni Pope Francis yung mindset nila para makuha ang loob. No? Upang sila'y, para hindi mahikayat, para mahikayat ko rin. Subalit, hindi ito nangangahulugan. So ito ang dapat nating maunawaan. Na although ganun magsalita ang Pope, hindi yun nangangahulugan na hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos. So yun ang dapat nating makuha. Sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Nakuha mo? Okay, so 22. Sa piling ng mahihina, ako'y naging parang mahina rin. Upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lang. Nakuha mo? No? Sabi niya dito, ako'y nakibagay sa lahat ng tao, hindi sa ilan, kundi sa lahat. Upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. So yan ang point ni Pope Francis. 23. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. So nakuha mo yung mindset ni Pope Francis? Yun ang tawag doon is excommunicism. Excommunicism, sorry. Yung araw... I mean excommunism. Ano yung tawag sa yung Brother Angel? Yung sinabi ko kanina? Nakalimutan ko na, wala tuloy sa isip ko. No? The doctrine about... Ecumenism. Tama nga, no? Ecumenism. Hindi excommunicism, Ecumenism. Ecumenism, yan. So yan ang diwa ng ecumenism, kapatid, no? Understand the belief and respect their belief. Hindi yan nangangahulugan na naging pagano na si Pope Francis, naging Hindu na si Pope Francis, naging na si Pope Francis, no, naging Muslim na, no. Hindi yun. Again, ang sinabi ni St. Paul, nagpailalim siya sa lahat, no, nakibagay siya sa lahat para makahikayat si St. Paul sa kaligtasan kahit iilan man lamang. So yun ang konsepto noon, kapatid. Simplify din natin, dagdag natin, bro, yun rin na yung pag sinabing path to God, it doesn't mean na all religions is equally the same, and at the same time there is a salvation. Walang connection sa salvation, ba?
path to God. So in a simple way, na halimbawa ikaw kapatid, MCGI ka dati, di ba? Opo. Okay, so ang nangyari, naging interesado ka sa banal na salita ng Diyos. Sina Jando, yan, yung mga dati. So nung Catholic ka pa na hindi, dati kang Catholic ba, tama? Opo, born Catholic po. So parang nagpumunta ka sa ibang religion dahil naghanap ka ng salita ng Diyos, naging interesado ka. So nang dahil doon, naging interesado ka, yun na, pinapasok mo na, nakapasok ka doon sa spiritual world. So hindi lang siya wala siya sa tama, pero nang dahil doon, nagsaliksik ka pa na nagsaliksik hanggang nakabalik ka sa tunay na iglesia, tama? So naging daan yon ni Jando, naging daan yung SDA, naging daan ni Jared, yung MCGA, naging daan yung kasi naging interesado ka sa salita ng Diyos. So dahil naging interesado ka sa salita ng Diyos, magiging interesado ka ngayon sa katotohanan. Hanggang sa makabalik ka sa katotohanan. Kasi kung wala yung religion ng iba na yon, that's the start. Kumbaga initial yun eh. That's the start yung pag-ano mo sa Diyos eh. And then later on, kaya nga path to God, daan yun, papunta sa Diyos. Oo, kaya later on, na yun yung tamang daan. Pero daan yun para naging way yun, naging interesado ka kay God hanggang sa nasumpungan mo ang tunay na religion ni God. Yung po kapatid. Nagets mo? Apo, maliwanag po bro. Yun po yung doon, ibig sabihin doon. Next question po. Kasi napansin ko ito nung nasa sulpot pa ako, hindi ko alam kung sa MCGI lang ba ito o maski sa ibang sekta, parang napansin ko sa kanila, parang napakabilis nila bumuo ng band nila sa bawat isa. Kaso parang ang napansin ko rin, parang konting rough road lang sa relationship ng mga brethren sa ibang sekta. Parang ang bibilis nilang matisod o parang may pagkabalat sibuyas ba? Parang ganon. Ang tanong ko po ganito, meron bang mababasa po sa salita ng Diyos na kung bakit may yung mga ibang sekta ganun parang ang bilis magiba ng mga actually tinanong ko po ito kay Bro Jared hindi ko lang sure kung nasagot niya kasi rin kasi siya MCGI din kasi siya dati so makaka-relate siya. Yun lang po yung naging concern ko na parang bakit parang tila ba sa ibang sekta parang kung titingnan mo sila parang mukha silang matatag, mukha silang established, gano'n, o united. Pero once na nagkaroon yan sila sa loob ng parang nagkaroon lang ng konting, kumbaga nagkaroon ng konting rough road yung relationship nila. Parang ang bilis magiba. Parang ang bilis nila matisod. Ano pong sinasabi ng banal na kasulatan po sa bagay na to? Yes, dahil wika ng Panginoong Jesucristo, walang kaharian, no, natatayo kapag sila mismo ang babangayan. So hanapin ko lang yung talata, nakalimutan ko lang to, no. Walang kaharian natatayo, no, kapag naglaban yan. So tingnan natin kung anong talata yon, nasa Marcos 3:24 to 25. No, ito ang wika natin Panginoong Jesucristo, kapatid, no. So hindi talaga sila bro, hindi sila tatayo, no, kapag sila mismo naglaban-laban. Kaya sila mawiwindang kasi wala silang wala silang foundation talaga na katulad ni Pedro, no, na si Panginoong Jesucristo nagtatag siya ng kanyang iglesia sa isang bato, ibig sabihin isang matibay na pundasyon na bagyuhin man, bahain man, no, sa Mateo 7:24-25, bagyuhin man, bahain man, yung iglesia na itinatag ng Panginoong Jesucristo is nakatayo pa rin siya. Kasi saan siya itinatag? Sa isang bato. Ibig sabihin matibay na pundasyon yung pananampalataya. Pero sa mga kapatira natin na sabi mo nga, no, sorry sa term, hindi na ito pinapabanggit ng simbahan, pero ikaw ang nagbanggit ito, sulpot. Kapag sila natisod, bro, kapag sila nagkaaway-away, bro, bagsak talaga yan. No? Kasi according sa gospel, kung mabasahin natin, in Mark 3, may marami pang talata nito, pero dito natin basahin sa Mark 3:24-25, ito ang sinabi natin Panginoong Jesucristo, no?
Kapag naglaban-laban ang mga mamamayan ng isang kaharian, mawawasak ang kahariang iyon. Kapag naglaban-laban ang mga kaanib ng isang sambahayan, magkawatak-watak ang sambahayang iyon. So yan talaga ang wika ng Diyos, no? Kapag sila naglalaban-laban, hindi sila magtutulungan para man lang kahit paano yung weak foundation nila is kahit paano mapunan. Para hindi talaga sila totally magiba. Ay talagang walang tatagal sa sitwasyon niya, no? Dahil kung mabasahin nga natin ang pahayag ni Salmista David sa kaniyang salmo, sabi niya, maliban ang Diyos ang nagtayo sa bahay na iyon, ay hindi yun magigiba. Ibig sabihin, kung hindi Diyos ang nagtayo ng bahay, magigiba talaga yun. No? Kaya nga sabi ni Panginoon Kristo, basahin natin dito sa Matthew 7:24 hanggang 26, no? Basahin ito, napakagandang parabola ito ng Panginoon Kristo para to sa mga nagtayo ng iglesia at sa kanya-kanyang tayo. No? Basahin natin anong sabi ng Panginoong Kristo dito. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kung ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Ibig sabihin natin Panginoong Kristo, no? Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ibig sabihin ng yung foundation. Kahit anong unos, makita mo ngayon, ang batiko sa simbahan, kaliwat kanan, mga pari, mga ganito, makasalanan, mga pari, mga ano. Kasi totoo din naman talaga may mga abuses, no? Pati yung mga pagpatay na sa kasaysayan about Inquisition, ipinahi dun sa simbahan. So ang daming binato sa simbahan, pero nagiba ba ang simbahan? Hindi, di ba? Bro, Junri, excuse, yung sinabi mong talata, yung before nun, di ba nangangaral kami, sabi, iano mo yon, tapos nangangaral kami, sabi sa paghukom, hindi lahat tumatawag ng Panginoon, di ba? And then, tinuloy niya yan sa baba. Kasi ninyo, 21-23, bro, na bago niya sinabi yan, napakaganda ng nangyari dyan. Sumunod dun sa pagtayo, yung foundation, kamo. Yes. No, na hindi lahat ng tumatawag ng salitang Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya nga, walang sense yung may iglesia ka, may Panginoon ka, hindi naman yun yung iglesia na gusto ng Panginoon na pasukan mo. So, nonsense yun. Kaya dito, makikita natin na kinakailangan yung iglesia, yung bahay, ang nakatayo, Diyos mismo. Kasi yung Diyos, matalino siya, yung pinakamatalino sa lahat, siya ang karunungan no? Na wika nga na Panginoon Kristo dito, kahit anong unos, kahit anong bagyo, hindi magigiba ang bahay na yun dahil nakatayo saan? Sa bato. Ibig sabihin, isang pundasyon na napakatibay. Si Pedro po yan, Matthew 16:18, you are the rock, Peter, and upon this rock I will build my church. Yan yung konteksto no? So basahin natin yung kasunod na sinabi ng Panginoong Kristo na mga bahay na hindi nakatayo sa bato, anong mangyayari sa kanila? Basahin natin sa 26. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal, no? Hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay, ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Nakuha mo kapatid? Ay ayun talaga ang mapapala ng mga iglesia na hindi mula sa Diyos. Again, sabi ni Salmista David sa kaniyang Salmo 51, sabi niya, maliban ang Diyos ang magtayo ng bahay, ay hindi tatayo ang bahay na iyon. Ibig sabihin, pag hindi Diyos ang tagapagtayo ng bahay o ng iglesia, yung iglesia na iyon ay hindi talaga tatayo, kapatid. Last question na lang po, Bro Junri. Yung yes. Kailangan ko po kasi dito ng tulong po ninyo na maituwid yung maling nakagis ng aral ko nung nasa MCGI pa ako. Kasi may tinuturo kasi sa amin si Soriano. Tsaka need ko na rin po ng clarification. Yung about nga po dun, related po dun sa nagtanong kanina about sa namatay. May mga tinetake out of context kasi na verse si Soriano na kung saan ginagamit niya na halimbawa kapag daw yung tao namatay tas mabuti, palista na lang po bro. Ginagamit niya yung talata na yung nasa Apokalipsis 14
Apokalipsis 14:12 hanggang 13. Yan yung Sige, ginagamit basahin niya na Apo. 14. 14:12 po hanggang 13. Ano ang paliwanag niya dito bago natin basahin? Bali, ang naging paliwanag niya po kasi dyan, kapag daw yung taong namatay, tapos mabuti daw, nagpapahinga raw sa ilalim ng dambana sa langit. Okay. Yung po yung unang ano po. Apo. Sa ilalim ng dambana ng langit. Apo, yung sa ilalim Nagpapahinga. daw po nun. Pag mabuti raw po. Pero kapag naman masama, ang next naman na kinukuha niyang sitas, yung nasa unang Pedro 3:18 hanggang 20. Yung nakasulat doon yung yung sa panahon ni Noe, ginugot niya rin yun. Okay, Opo. sige. I-reconcile natin to, no? Tapos ano ang paliwanag niya sa unang Pedro 3:18-20? Yung kapag daw masasama naman yung mga tao, binibilanggo daw ng Diyos para maghintay daw sa paghuhukom. Tapos, okay. Dagdag ko na lang po bro, no? Ginamit niya rin yung talata na Deuteronomio 18:10 hanggang 12 kahit nung i-atras naman natin, pinapatungkol naman to, utos naman to sa mga Israelita na umalis sa paganong nation, yung mga Egyptians. Kung yung karumal-dumal daw yung sumangguni sa patay, dinugtong niya yon. Tapos, ang ginawa niya, hindi na daw pwedeng kausapin yung patay kasi ginamit niya naman yung sitas na Ecclesiastes 9:10. Ginamit niya naman daw yon. Okay. Tapos, sige. Lastly po, kaya daw hindi na daw dapat ipinagdadasal yung mga patay kasi kumbaga parang ang ini-imply ni Soriano is parang kumbaga kahit anong ipagdasal mo, parang useless na raw yung pagdadasal kasi nga kinote niya yung nasa dosages ng Job na kung saan yung mga kaluluwa daw nasa kamay daw ng Diyos. So parang useless daw yung pagdadasal para sa patay. Yun po yung naging paniwala po namin noon. Grabe, Bro Junri. Pinagtagpi-tagpi. Ano yung huling talata po? Dosages po bro. Dosages. Okay, yan. Yan natin to. Isa-isahin natin to lahat. No? Para maitama yung mga nakuha yung aral na mali. No? Tama si Brother Angel, pinagtagpi-tagpi ni Brother Eli. Tapos, siya nang gumawa ng aral ng Biblia na hindi naman ganun dapat. No? So, ang unang niyang kaya wala pang nasa langit. Yun ang pinaka-point niya. Wala pang tao na nasa langit at wala pang Opo, parang ang pinaparating niya kasi, yun daw mabubuti, yun nga, nagpapahinga raw sa ilalim ng dambana sa langit. Tapos yung mga masasama naman daw binibilanggo. Tapos parang may binasa kasi siyang sitas na hindi ko na kasi siya maalala na kung saan parang yung mga namatay daw parang natutulog lang tapos maghihintay lahat sa white throne judgment na sabay-sabay Sana yun, nasa Salmo yun na parang ang pinaparating niya hindi daw yung pagkamatay hatol agad. Paano po bang dito? Pag tayo ba namatay, hatol ba agad o may designated time po ba na lahat tayo sabay-sabay tayo hahatulan kasama yung mga patriarka, ganun po. Sige, no. Study about eschatology. Alam ba ni Soriano yung eschatology, bro? May nabanggit ba siya about eschatology? So far po, sa tagal ko na pong dun, wala po eh. Wala no. So eschatology, ang eschatology is teaching about the last four things. Ano yung last four things na yun? Yun ang pinag-aaralan sa theology about heaven, hell, ano yung nakalimutan ko yung apat. Basta apat yun, no? Heaven, hell, purgatory, and basta sa after death, no, kung saan mapupunta ang tao matapos mamatay. Sabi mo na hindi mo narinig si Brother Eli, sa tagal mo na sa kanya, hindi ka nakarinig about eschatology. So nagpatunay lang yan na kulang ang kanyang pag-aaral. Ibig sabihin, nangaral sa inyo na siya mismo hindi alam kung ano yung tunay na aral. Okay? Kasi hindi niya alam pala what is eschatology. So dapat itinuro niya sa inyo yun, ano talaga ang
ang patutunguhan ng tao after mamatay. No? So, yung sinabi niya, i-correct natin agad, after mamatay ang tao, sabi niya, walang paghuhukom. Alright? Agad. Yun po yung ano niya. Agad. So, mali po yan. Dahil sa tamang aral, there are two types of judgment. Okay? Ilista mo to. Dalawa ang uri ng paghuhukom. May tinatawag na particular judgment and then final judgment. So, dito muna tayo mag-umpisa. Okay? After mamatay ng tao, mayroong paghuhukom mangyayari. Anong paghuhukom na yon? Particular judgment yon. Okay? So, meron pa tayong talata niyan na after mamatay ng tao, ay hukom agad. Meron. Hebrews 9:27. So, basahin natin ang Hebrews 9:27. Ano ang sinabi ng banal na kasulatan? Hebrews 9:27. So, ito ang nakasulat, no? Gamit nila palagi isang dating Biblia. So, gamitin natin ang dating Biblia, no? For the sake of their appetite. No? Kasi hindi sila naniniwala pag hindi ang dating Biblia or hindi KJV. So, sabi dito, ang dating Biblia, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Na, tanungin kita kapatid, based sa narinig mo kay Eli Soriano, na walang paghuhukom after mamatay, based sa talata na ito, after nakamatayan, may paghuhukom o wala? Bro Junri, iba yung ano ni Bro Eli dyan. Narinig ko na yung pagpaliwanag niya dyan. Yan yung daw final judgment. Tama, di ba? Opo, kaya nga, mamaliin mo natin yun. Pinag-isa niya, final judgment daw yan sa kanya. Oo nga. Pero, based sa, kapatid, based sa narinig mo kay Brother Angel tuloy, kay Brother Eli Soriano, ang sabi ni Brother Eli Soriano, after ng pagmamatay, walang paghuhukom, tama? Yun ang narinig mo sa kanya. Pero based sa talatang ito, no, wag nating paniwalaan yung sabi niya na ito ay isang final judgment. Hindi. Kasi sabi dito, pagkatapos ng minsan ang tao ay mamatay. So walang final judgment kasi pagkatapos nga ng tao mamatay eh. Lahat ba ng tao mamatay sa final judgment o hindi? Di ba hindi naman lahat ng tao mamatay sa final judgment? Tama? Opo. So, after mamatay ng isang tao, ayon sa talata, may paghuhukom o wala? Meron po. Meron. So, mali yung kay Soriano na after mamatay walang paghuhukom. Mali yan. So, sa basis nabi na Brother Angel na yan daw, sa explanation ni Eli Soriano, yan ay final judgment. Mali yun. Kasi kung unawain natin ng talata ng maigi, kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghukom. So, ibig sabihin, mamatay ang tao individually. Hindi isahang kamatayan niya na pagkatapos final judgment na hindi yon. Individual yan. Individual na itinakda sa mga tao ang kamatayan. Pagkatapos nila mamatay, paghukom. Okay? So, merong paghukom talaga matapos mamatay ang isang tao. Tama? So, isahin natin ito ngayon. Ano ang magiging hukom ng Diyos sa bawat isang tao? Ano ang magiging hukom ng Diyos? So, kung babasahin natin, ang pahayag pa rin na Apostol Pablo sa unang Korinto, no, unang Korinto 5, yes, ito ang sabi ni Apostol na Pablo, no? Tunay nga hindi ang ibig sabihin ay sa mga makiapid o sa sanglibutan ito o sa mga makasakim at mga manglulupig. Ano ba to? 2 Corinthians 5:10, no? 2 Corinthians 5:10, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti man o masama. So yung magiging hukom ng Diyos after nating humarap, no? Sabi dito, haharap talaga tayo sa hukuman ni Kristo. No? So sa hukuman ni Kristo, kapag tayo ay humarap, ang magiging hatol sa atin ng Diyos o ng ating Panginoong Kristo is according to our deeds, no, mabuti man o masama. So doon tayo huhukuman ng ating Panginoong Kristo kapag tayo ay namatay. Alright? So may paghuhukom at magdidepende ang hukom ni Panginoong Kristo sa atin, sa ating mga gawa. Tama? Ngayon, anong mangyayari sa iyo kung halimbawa namatay ka ng nasa kabutihan tulad ng mga santo, no, tulad nila ni ng mga apostol, namatay sila sa
sa kanilang pangangaral. Halimbawa, San Pablo, pinugutan ng ulo, di ba? So, namatay sila saan ano maging hukom ng Diyos sa kanila? Siyempre, according sa kanilang ginawa, no? Sa pagtatanggol nila sa salita ng Diyos. Saan yung magiging paruunan nila? Siyempre, sa langit. Di ba? Kasi ano ba ang sinabi ng Panginoong Jesucristo nung nandito pa siya sa lupa? Ano ang pangako niya sa kanyang mga apostol? Saan man ako, kayo ay doon. Nandun po. Di ba? Pangako niya yan, no? Na saan man ako, kayo ay paparoon din, no? Basahin nga natin yan sa John 14 yun, 1 to 11. Wait lang, if I'm not mistaken, John 14:1. Basahin natin to ng kalimutan ko lang yung specific na talata. Sabi dito, huwag magulumihanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sa inyo, sapagat ako'y paroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Saan yan? Sa langit yan, di ba? Sa kanyang ama. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. So, malinaw. Ano ba ako niya sa kanyang mga alagad? Kung saan natin Panginoong Jesucristo siya ay, ang mga alagad niya ay nandoon din. O question, nasaan natin Panginoong Jesucristo? Nasa langit po. Nasaan yung kanyang mga pinangakuan? Kung nasan po siya. Nasa langit din. Bagsak na si Lisuriano doon. Kasi nagsabi doon ang Panginoong Jesucristo. Alangan naman nagsinungaling ang Panginoong Jesucristo doon. Sabi niya, kung nasaan ako, nandoon din kayo. So, una-una yung mga apostol niya, sigurado nasa langit yun. Tama? Tama, nasa langit yon. Ngayon, basahin natin pag sinabi niya sa 14:12, no? Kung ano ang sinabi dito, kung tatama ba sa kanyang explanation, no? Pahayag 14:12-13, ito yung sinabi mo ganina na ginamit ni Lisuriano. Ito'y panawagan na magpakatatag ang mga hinirang ng Diyos, ang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos, at nanatiling tapat kay Jesus. At narinig ko mula sa langit ang isang tinig na nagsasabi, isulat mo, mula ngayon, pinagpala ang mga namamatay na naglilingkod sa Panginoon, o pinagpala ang namatay na naglilingkod sa Panginoon. At sinabi ng Espiritu, totoo nga silang pinagpala. Magpapahinga na sila sa kanilang mga pagpapagal, sapagkat sinusundan sila ng kanilang mga gawa. So hindi ito kumukontra, kapatid, doon sa sinabi ng Panginoong Jesucristo, na nasa langit sila. Broskis lang po Yes. I-include ko lang po yung bukod po dun sa 14, 12 hanggang 13, ginamit niya rin po yung 6, 9 hanggang 11 po. Correct, kasi yun sana babasahin ko. Yung mga taong namatay sa salita ng Diyos, nasa ilalim ng dambana, ibig sabihin sa langit yun. Bakit na sinabi wala sa langit, hindi nasa langit ngayon? Yung nga sinabi ni Panginoong Jesus, kung nasaan ako, nandun kayo. Basahin natin yung pahayag 6. 9 hanggang 11. Yun yung mga taong pinatay, pinugutan ng ulo, kasama San Pablo yun, doon. Kasi San Pablo, pinugutan siya ng ulo O, basahin natin. Nang alisin ng kordero ang panlimang silyo, nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuon nila rito. Sumigaw sila ng malakas. O Panginoong makapangyarihan, banal at tapat, gaano pa katagal bago ninyong hatulan at parusahan ang mga tao sa daigdig na pumatay sa amin? Binigyan ng puting kasuutan ang bawat isa sa kanila at sinabi sa kanilang magpahinga ng kaunti, pang panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kapwa mga lingkod na papatayin ding tulad nila sa langit ang kapatid. Diba? Saan sila winilkam? Sa dambana ng Panginoon. Saan yun? Sa langit o hindi sa langit? Sa langit yun O bakit? Basahin natin ang Revelations 3:5. Revelations 3:5, yung mga namatay na binigyan niya ng puting damit, saan ba yun? Basahin natin 3:5, basahin mo. Saang lugar yun? Hindi ba langit yun? Basahin natin ang 3:5 ng Revelations. Ang magtatagumpay ay dadamitan ng puti at hindi ko kailanman buburahin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harap ng aking ama at ng kanyang mga anghel. Saan kapatid? Sa harap po ng aking ama at ng kanyang mga anghel, yung sabi po Saan lugar yan? Sa langit po. Sa langit? Sa langit yun. Bakit sabihin ni Elisuriano na hindi langit yun? Wala naman po sa ilalim ng yung langit yung amay. Sa langit po siya. No, yung sinabi sa ilalim ng dambana, sa langit pa rin yun.
Kahit sabihin mo na dambana, yun sa langit pa rin yun. Nandun nga Panginoong Kristo eh. Di ba? Tandaan natin, pinatay na yung mga yun. Pinugutan ng ulo. Ngayon, nasa harap sila sa dambana natin Panginoong Kristo. Saan lugar yun? Langit. Kasi doon nga bibigyan yung mga nagtatagumpay, ibig sabihin yung nagpagal dito sa lupa, mga nagtagumpay, bibigyan niya ng puting damit. Saan daw? Sa harap ng kanyang ama at ng kanyang mga anghel. Saan ba nakatira ang ama at mga anghel? Di ba sa langit? Yun nga paliwanag niya, bro eh. Yung dambana daw, naghihintay sa dambana, hindi langit. Langit nga. Kasi nga, John 14:3, sabi nga ng Panginoong Kristo, saan ako, nandun din kayo. Ano ba si Eli Soriano? No, kukuntahin ba niya ang sinabi ng Panginoong Kristo? Na saan man ako, nandun din kayo. Panginoong Kristo, yan, hindi pwedeng baliin yan. Okay, so dito tayo sa... Ano talaga? Konteksto niya? Yan nga problema. Pag walang proper theology, Brother Angel, kahit saan umabot, no? So, unang Pedro 3:18, anong sinabi dito? Basahin natin. Okay. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos, siya ay pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Sa kalagayang ito, napunta siya at nangaral sa mga Espiritong nakabilanggo. Sila ang mga Espiritong ayaw sumunod noong matiyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe. Habang ginagawa nito ang daong, doon ay ilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa tubig. So, ang sa kanya, ito yung paruruan ng mga taong masasama daw? Opo. Kaso ang napansin ko po kasi dyan, bro, hindi parang taken out of context kasi ang dinidescribe naman dyan yung mga nung panahon ni Noe. Kasi may napanood ko kasi sa video niya yan before na babasahin niya yung sitas na hanggang 20 yung panahon daw ni Noe. Tapos sabay dugtong na, kaya halimbawa, yung mga kriminal, ganito, ganyan. Pag masama ka, mabibilanggo muna yung kaluluwa mo. Parang napasukan na ng human interpretation to. Correct. Tama, no? Yung 1 Peter 3:18-20, kapatid, no? Isa yun sa patunay na maliban sa langit, meron pang isang lugar na pinaroroonan ng mga tao na hindi naman itatapon sa impyerno. So ano yung lugar na yun? So dahil panahon ni Panginoong Jesucristo yun, sa church documents, commentaries ng church, yun ang lugar kung saan ang tinatawag na Abraham's bosom. Okay? Abraham's bosom po yun, at the same time, purgatory. So, lugar yun ng mga namatay na hindi itinapon sa impyerno. Okay? Dahil sa impyerno, wala na doong beatific vision. Right? Walang beatific vision doon. Okay? So, according sa aral ng simbahan, yung 1 Peter 3:18-19, patunay yan na maliban sa langit, ang langit paruroonan ng mga taong nagpagal o namatay dahil sa salita ng Diyos. Ang impyerno naman, yung paruroonan ng mga taong walang pakialam sa salita ng Diyos, mayroon mas lang pakialam, nangaral naman ng mali tulad ng mga bulaang propeta. Okay, na itatapon ng Diyos yan kasama ni Satanas sa impyerno. So may mga taong namatay na hindi siya pwede sa langit kasi mayroon siyang bahid ng kasalanan. Dahil according natin, no, basahin muna natin ang pahayag 21-27, walang makakapasok sa langit na mayroong kaunting bahid ng kasalanan. Okay? So ito ating mababasa. Ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi. Ibig sabihin sa langit yan. Hindi makakapasok doon sa langit ang kahit anumang bagay na marumi. Ibig sabihin kasalanan. Ang mga gumagawa ng kasuklam-suklam, ni ang mga sinungaling, ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero ang makakapasok sa lungsod. So ang makakapasok lang daw doon, yung walang kasalanan. No? Kasi yung kasalanan kasi kapatid, yun ang magpapaalis sa atin sa aklat ng buhay. No? In Exodus 32:32-33, aalisin ang ang pangalan mo sa aklat ng buhay kapag nagkasala ka. Okay? So, kapag meron kang kakaunting kasalanan, hindi ka makakapasok sa langit. Yun ang sinabi, di ba? Kahit anumang karumihan, hindi ka makakapasok sa langit. Ngayon, hindi ka rin pwede itapon sa impyerno kasi ang impyerno tapunan yun ng mga malalaking kasalanan. Okay? So, dito, ma-justify ang justice ng Diyos. No? Justification to of God's justice because in Psalm 7:11, God is a just judge. Ano ibig sabihin ng just judge?
no, hukom na matuwid. Ibig sabihin, kung matuwid ka na hukom, ang isang kasalanan na maliit, hindi mo pwede hatulan ng mabigat. Tama, mali. Di ba? Sa batas ng tao, kapag ang isang akusado ay nagnakaw lang ng pandesal, hindi yan huhukuman ng Diyos o ng Supreme Court ng perpetual, yung life sentence. O reclusion perpetua. Hindi niya yan hatulan ng reclusion perpetua dahil nagnakaw siya ng pandesal, di ba? So kung maaari ang sa kanya, baka nga yung community service lang, paglinisan ng kanal. O kung ikulong man siya, pinakamahaba niyang 3 buwan. Kasi nagnakaw pa rin siya, kasalanan pa rin yun sa batas. Tama? Pero dahil kasalanan yun sa batas, kinakailangan niyang panagutan yun. Pero hindi siya pwedeng patawan ng mabigat na kasalanan or ihalintulad ang kaniyang pagkakasala doon sa mga nakapatay o nakarape. Tama? Dahil yun ang essence of just judge. Hukom na matuwid. Hindi mo pwedeng patulan ng mabigat yung nagkasala lamang ng maliit. Tama, no? Okay, so ang Diyos, dahil siya ay just judge, hindi niya pwedeng hatulan ng mabigat yung mga nagkasala ng maliit. Ibig sabihin, hindi niya pwedeng itapon sa impyerno yun kasi maliit ka lang ang kasalanan. Hindi nakapatay. Tama? Okay? So, mayroong isang lugar na patutunguhan ng isang taong namatay na mayroong kakarampot na kasalanan. Ano yung lugar na yon? Yun yung purgatory. Yan yung sa 1 Peter 3:18 na pinuntahan ng Panginoong Jesucristo at nag-preach siya doon. Sa impyerno, wala nang preaching. Diba? Kasi ang impyerno, hindi na sila maliligtas. Damnation na yun eh. Dahil sa pagtalikod nila sa Diyos, hindi pakikinig sa salita ng Diyos, they were dumb. Itinapon sila doon at wala ng kaligtasan sa impyerno kasi eternity ang impyerno. No? 2 Peter, basahin natin 2 Peter 3:8, no? 3:7 yata. Sa 3:7. Ang napupuntang impyerno is eternal fire yon, no? Sa pamamagitan din ng salitang iyon ay nanatili ang mga langit at ang lupa tupukin ng apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at magpaparusa ng masasama. Mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Saan ba yung dito nga sa 7 yun, no? Yung pagpaparusa is walang hanggan. No, itong pagpaparusa ng masasama, walang hanggan yan. Ano sabi yung specific verse nito? Nakalimutan ko yung specific verse, no? Na eternal yun. Eternal yung ano na ito. Yung pagpaparusa na ito. Okay. So di ko na malocate yung specific verse niya na yung pagpaparusa ng masasama is eternal yun. Eternal. Alright? Eternal. So, yung impyerno, wala nang preaching doon kasi ang pinipreach yung pamaniligtas. Pero kung babasahin natin itong 1 Peter 3:18, nangaral natin Panginoong Jesucristo, di ba? So, hindi ito impyerno. No, basahin natin muli ang 1 Peter 3:18. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Sa kalagayan ito, nagpunta siya at nangaral. So yung lugar na ito ay pinapangaralan, no? Sa mga espiritong nakabilanggo, mga bihag. So hindi yan impyerno, kapatid. Dahil yan ay may pangangaral pa, may preaching. So yan ang sa teaching ng simbahan, no, maliban sa yan ay bosom sa Abraham, na naglalarawan din yan sa purgatory. Kaya nga, ang simbahan may aral about purgatory. Ang purgatory is a place or state ng isang kaluluwa na dumadanas ng pagpaprocess ng paglilinis, pagsasakdal. No? Kasi according sa ating Panginoong Jesucristo, lahat tayo ay dadalisahin sa apoy. Pagdadalisa yun. No, dadalisahin sa apoy in Mark 9:49. In Mark 9:49, mayroong pagdadalisin sa apoy. At itong apoy na ito sa Catholic teaching is purgatory ito. Alright? Ito. Sapagkat ang bawat isa'y dadalisahin sa apoy. Alam nga naman dadalisahin ka sa apoy ng buhay, kapatid. Di ba? At ang bawat handog sa Diyos ay lalagyan ng asin. So bawat isa ay dadalisahin sa apoy. Kailan ka ba dadalisahin sa apoy, kapatid? Gayong buhay ka? Bro? Kapag patay po yan eh. Yung yung purgatorio eh. Kasi siyempre.
Di ba? Kasi para kang nilitsyon noon kung dadalisahin ka ng buhay. No? So yan ang purgatory. At yung apoy na yan, may kaligtasan yan. In 1 Corinthians 3:15, sabi ni St. Paul, ang apoy na yan, kahit na sinunog sa apoy, mayroon pang kaligtasan. No? 1 Corinthians 3:15, so mayroon pang kaligtasan ang apoy na yan, kaya hindi yan impyerno, kasi ang impyerno wala ng kaligtasan. No? Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng katimpala, gayon man maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Alright? So maliligtas pa siya kahit nagdaan siya sa apoy. Ang impyerno wala ng kaligtasan doon. Kaya yung 1 Peter 3:18 and 19, isa yung patunay na mayroong isang lugar o estado na pinaroroonan ng mga kaluluwang namatay na hindi na pwede sa langit at hindi rin naman siya sa impyerno. Dahil mayroon pa siyang dapat malinis sa kanyang kaluluwa at yun yung mga kasalanang maliliit. So, ang purgatorio is a purification place. No? Pagdadalisay sa ating lahat. Kaya nga lahat ng tao, dadalisahin sa apoy. Lahat tayo mabubutang purgatory if hindi natin magampanan ang kalooban ng Diyos na maging sakdal, ganap sa ating pananampalataya. No? 1 Peter 1:16, be holy for God is holy. So, yung 1 Peter 3:18 kapatid, 19 and 20, hindi yun istambayanan no, ng mga kaluluwa. Hindi. Yun is a purification place. Okay? Nakuha mo na? Purification place yun sa mga kaluluwang namatay na hindi pa pwedeng ipasok sa langit. Hindi siya yung sinabi ni Eli Soriano na doon ilalagay ang mga taong namatay na masama tapos maghihintay na paghuhukom. No, mali. Kasi yung 1 Peter 3:18, nung bumalik ating Panginoong Jesucristo sa langit, dinala na yun sa langit kapatid. Wala pang final judgment, dinala na sa langit yun. O basahin natin ang Ephesians 4:11. 4:8, Ephesians 4:8 to 10, no? Na yung mga tao na yun, dinala na yun sa langit. O ito ating mababasa. Ganito ang sinabi ng kalangitan, o ng kasulatan. Nang umakyat sa kalangitan, ibig sabihin natin Panginoong Jesucristo, nagdala siya ng maraming bihag. O saan yung bihag na yan? At nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Saan yung bihag na yan? Di ba yun yung kulungan ng mga espiritu? Tama bro? Di ba? O so yung mga tao rin, dinala na sa langit. Sumali na naman si Soriano na tambayanan yun ng mga taong masasama tapos maghihintay ng paghukom. No, dinala na sa langit yun. Nakuha mo? Nakuha mo? Yung pinangaralan niya sa 1 Peter 3:18-19, dinala na sa langit yun. Nung umakyat si Panginoong Jesucristo, dinala na sa langit. Yun yung mga bihag, mga kaluluwa ng mga espiritu, kaluluwa ng mga taong namatay buhat doon sa panahon ni Noe na hindi naman nagkasala ng lubha. No, kaya hindi na impyerno. Nilagay sila ng Diyos sa isang tinawag na spiritual jail. Bilangguan ng mga kaluluwa. So yun yung purgatory. Pero yung mga tao na yun, dinala na ng Diyos sa langit yun. Malinaw naman. Ephesians 4:8, di ba? Nung umakyat sa langit, dinala niya ang maraming bihag. Ano yung bihag na yun? Yun yung spiritual place na pinuntahan ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay namatay. Na tinawag na bilangguan ng mga kaluluwa. So, nakuha mo? Ngayon, dito naman tayo sa Deuteronomy 18:12 na ito ginagamit ni Soriano to na bawal lapitan ng mga namatay na. Tama? No, dahil taken out of context po. Kasi kung babasahin mo to, sino man sa inyo huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog, huwag kayong manghuhula o huwag gagawin ang ginagawa ng magkukulam, ng mga mananawas, at ng mga sumasangguni sa mga espiritu ng namatay. So ito yung ginagamit niya na mali ang Katoliko na nagdarasal sa mga santo. Tama? No? So, yun yung paratang niya. Pero ang napansin ko po kasi dyan, pa-correct na lang po kung malino, yung tinake out of context niya yan para ibintang sa Katoliko, pero yung sitas po na yan, para nagbibigay ng utos ang Diyos sa mga Israelita dahil nanggaling sila sa Egypt na lugar ng mga pagano. No, hindi naman. Maliban doon, yung ano na yan kasi, tama, may tama din yun, no, yung nakuha nila na aral sa ibang tao ba? Okay. No, pero ang pinapakatungkulan talaga dito kapatid na sumasangguni sa mga espiritu ng namatay na pinababawal, ang tinawag yan na necromancy. Espiritista ba? Necromancy. Necromancy yun.
Ang simbahan hindi nagtuturo ng necromancy na lumapit ka doon sa mga espiritista, kausapin mo yung namatay mong mga magulang, tapos yung espiritu ng magulang mo, sasanib doon sa espiritista. Hindi yun ang turo ng simbahan. Necromancy yun. Bale Necromancy bro, yun. ang ginagawa kasi nila dyan, yung, pwede po ba nating i-plus sa screen yung, kasi yun yung paborito nila eh, yung ang dating Biblia po nung 18:12 po. Oh, Yung 18-12. Sige, sumasangguni. patuloy sa 18-12. O yun nga, sumasangguni. So sa Ang 18-12, ginagawa ito ang... nila, Oh, ito parang ang... dudugtong nila, sasabihin nila, Sige, kaya daw tayo mga Katoliko, nagdadasal daw tayo sa santo, kinakausap daw natin yung mga santo. Parang ganun po yung naging ni Soriano doon. Okay, so basahin natin itong 12. Sino mang gumawa ng alinman sa mga ito ay kasuklab-suklab ni Yahweh. Kasuklab-suklab talaga yan, kapatid. Necromancy yan eh. Necromancy, occultism yan. Occultism is satanism. So ito ang dapat nating malaman, no? Sino mang gumawa ng alinman sa mga ito ay kasuklab ni Yahweh na inyong Diyos. Pagkatandaan ninyo na yan ang dahilan kaya na itataboy ang mga nakatira sa lupaing pupuntahan ninyo. Ibig sabihin niya, necromancy yan. Pagsangguni sa mga espiritista. Hindi tayo sumasangguni sa espiritista, mga albularyo. Occultism po yan. Occultism is satanism. Hindi yan itinuturo ng simbahan ang necromancy. Ang tinuturo ng simbahan sa atin ay yung perennial link of charity na dahil kaisa tayo ng simbahan, no? Ang simbahan kasi mayroong 3 sangay. May tinatawag na triumphant church, purgative state, yung suffering church, at yung militant church. Tayo, militante tayo. Pero kabahagi tayo ng simbahan. Mayroon tayong hinihinga ng tulong. Sino yung hinihinga natin ng tulong? Yung triumphant church, yung mga nasa langit na. Hindi yan mga espiritista. Ang espiritista, katulad natin yun, mga buhay na lalapitan mo. Necromancy yun. Mayroon kang lalapitang isang tao na buhay at kakausapin mo siya kasi gusto mo makausap yung kaluluwa ng pamilya mong namatay. So ang gagawin nung espiritista, siya magiging medium. No? Papasukan kuno siya ng isang kaluluwa, tapos yung kaluluwa na yun, ipapalabas na yun yung kamag-anak mo. So necromancy yun, that is satanism. Hindi yung turo ng simbahan. Ang turo ng simbahan, direkta tayong humingi ng mga panalangin sa langit. Wala ba yan sa Bible? Meron. O basahin natin Hebrews 12. Inutusan tayo na lumapit sa mga espiritu ng mga tao na nasa langit. Ito ang turo ng simbahan. No, basahin natin 12:23 ng Hebrews. Ano ang sabi dito? Ang dinaluan ninyo ay ang masayang pagtitipon ng mga panganay na anak na ang mga pangalan ay nakatala sa langit o nasa langit na. Ang nilapitan ninyo ay ang Diyos na hukom ng lahat at ang mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Sino ang pinapalapitan, kapatid? Diyos at? Yung mga ganap po. Espiritu ng mga taong ginawang ganap na. Pinapalapit tayo eh. So yun ang turo ng simbahan, hindi yan necromancy. In necromancy, lalapit ka sa isang taong buhay. Tapos yung taong buhay, gagawa siya ng ritual para yung katawan niya magiging medium. Magiging pasukan ng espiritu daw na gusto mong kausapin. That is necromancy. Hindi tayo tinuruan ng simbahan na lumapit kayo sa pare para makausap nyo yung mga patay nyong mga kamag-anak. Hindi ganun ang turo ng simbahan. Direct tayong humihingi ng tulong sa mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Ibig sabihin yung mga banal na. So yun ang turo ng simbahan. Hindi yun necromancy. Ang layo. Ang Hebrews 18:12, 18:10, para yun sa mga espiritista, bro, na gumagawa ng occultismo. Again, occultism is satanism. Kaya hindi yan tinuturo ng simbahan. Ngayon, meron bang maliban sa pagtawag sa mga paghingi ng tulong sa mga kaluluwa ng mga tao na nasa langit na, maliban doon, mayroon bang aral sa Bible na pwede tayo mismo manalangin sa mga namatay? Meron eh. Hindi yun necromancy. Dahil ang tawag doon is spiritual works of mercy. Spiritual works of mercy, yun na tayo, mga buhay, sa habag natin sa mga patay, sa awa natin sa kanila, kailangan natin silang ibalangin. Kasi, if ever man mamapunta sila doon sa tinatawag na spiritual place, bro, yung bilangguan ng mga kaluluwa, ang purgatorio, magsasuffer kasi sila doon. Magsasuffer sila doon kasi apoy yun eh. Apoy sila. So yung panalangin natin, makakatulong yun sa kanila para mapabilis ang kanilang purification. Okay?
So saan yan sa Biblia? Ito ang problema kasi wala to sa Bible nila. No? Sa mga Protestante. Pero gamitin natin ang King James Version pa rin, pero may apokripa. Ito yung King James Version. Okay? Ito yung King James Version na pinakaunang Bible ng mga Protestante. Ang tinatawag na 1611 King James Version. Kasi ang original na King James Version, mayroong apokripa, mayroong Deuterocanonical. No, so basahin natin ang 2 Maccabees 12:43 to 45. O wala bang turo sa King James Version na ipanalangin ang mga namatay para sa kanilang kaligtasan? Meron eh. O basahin natin ha. 2 Maccabees 12:43 to 45, King James Version, makita mo dito, King James Version, no? With apokripa, yung apokripa yan. O yung Deuterocanonical na teaching ng simbahan, Biblia ng simbahan. Sabi nito, and when he had made a gathering throughout the company to the sum of 2,000 drams or drams of silver, he sent it to Jerusalem. Kita mo dito, no, si Haring Judas, no, nung namatay ang kanyang mga sundalo, nagpalikom siya ng 2,000 drams. Ito yung pera nila nung dati, no? He sent it to Jerusalem. So, may pagbibigay ng salapi pa rin para panalangin sa mga patay. Biblical ba yung sa atin bro o hindi? Nakasaad po sa Biblia. Diba, nakabiblical yan? Pera ang ginagamit ng hari para i-offer doon sa mga kaluluwa ng mga namatay. Okay, sabi pa rito, he sent it to Jerusalem to offer a sin offering. So, to offer a sin offering, ang ginagamit pera. Nakuha mo? Doing therein very well and honestly, in that he was mindful of the resurrection. So, meron kasi siyang paniniwala about sa muling pagkabuhay. So, he's hoping, or he hope, na yung mga sundalo niyang namatay, no, na sa muling pagkabuhay, masali yun sila. Sa muling pagkabuhay, yun ang idinadalangin dyan ni Macabeo, o ni Haring Macabeo. For if he had not hoped that they were slain should have risen again, it had been superfluous and vain to pray for the dead. No, kung walang paniniwala about sa muling pagkabuhay, yung pagpapanalangin sa mga patay ay walang kabuluhan yun. Maging walang kabuluhan, ipanalangin sila kung hindi totoo ang muling pagkabuhay. And also, in that perceived that there was great favor laid up for those that died godly, no, so yung mga namatay na may favor pala yun, no, so mayroon pang pag-asa. It was unholy, it was unholy, banal pala, and good thought, no, mabuting pag-iisip o katuruan, whereupon he made a reconciliation for the dead that they might be delivered from sin. So meron talaga bro, merong turo about sa pagpapanalangin sa mga taong namatay na para ma-delivered sila sa kasalanan. Delivered from sin. At kung babalikan natin sa 43, no, napakalinaw nito, mayroong 2,000 of drams of silver, may kasamang pera yung pagpapanalangin. Ang tawag kasi yan atonement money. Sabi nila na nagpapamisa tayo sa kalwa, binibenta doon natin yung kalwa. Hindi. Biblical yun. Tawag doon atonement money yun. Nabasahin natin sa Exodo 30:16. Turo ni Moises yan. Turo ni Moises yan. Na kinakailangan ng pera para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. O 30:16 ng Exodo. Basahin natin. Basahin natin ha. And thou shalt take the atonement money. O may tinatawag na atonement money. No? Para saan ba yung atonement money na yan? Of the children of Israel, and shall appoint it for the service of the tabernacle of the congregation. So gagamitin yung atonement money, no, sa pagsiservisyo sa tabernakulo at sa kongregasyon, that it may be a memorial unto the children of Israel before the Lord to make an atonement of your souls. Para saan ang atonement money? To make an atonement for your souls. So yung pambayad na pera pala, no, ay gagawin yun pantubos sa iyong kaluluwa. Kaya nga sa atin, sa simbahan, mayroon tayong padasal sa mga namatay. Merong magpamisa ka, maglaan ka ng pera dyan. Kasi yung pera na ilalaan mo, hindi naman para saan magagamit yun eh. Para sa kongregasyon yun, para sa simbahan. Magagamit yung pera para sa simbahan. Tulong mo yung para sa simbahan, pero at the same time, yung panalangin mo para sa kaluluwa, walang bayad yun. Pero may connection yung pera na ibinigay mo para sa kaligtasan
ng kaluluwa. Biblical yun, hindi yun basta lang turo ng simbahan na walang basihan. No, sumali na naman si Eli Soriano sa pagsabi niya na yung Deuteronomy 18:10-12 is turo ng simbahan yun, no, na para tumatawag tayo ng patay. Hindi tayo tumatawag ng patay, nananalangin tayo sa mga namatay. Dahil utos yun. No, 2 Maccabees 12:42-45 and Hebrews 12:22-23. No, pinapalapit tayo sa mga taong mga taong espiritu ng mga taong ginawang ganap na. Okay, so dito naman tayo sa mga ngaral 9:10. Isahin natin itong mga sinabi ni Ilusulian. Ano na dito? Ang mga ngaral 9:10. Ano man ang ginawa mo'y pagbuhusan mo ng iyong buong makakaya sapagkat sa daigdig ng mga patay na kasakdalan mo ay wala kang gagawin ni pag-iisipan man, ni pagbuhusan ng kaalaman o karunungan. So, ang point na dito, ang mga patay hindi na pwedeng lapitan kasi wala ng karunungan. Yun ang point na, no? Ay, nawala yung boses mo, wait lang. No, para maturuan kayong lahat mga kapatid, no, na paano sagutin itong mga ganitong argumento, no? So, ano ang sa mga ngaral ni BJs? Bro, pwede po ba nating ipakita sa screen yung dating Biblia kasi yun yung ginagamit niya. Ah, ito, dating Biblia nga to. Oh, magandang balita, Biblia pala to. Yung dating Biblia, so ito yung dating Biblia, no? Basahin natin dating Biblia. Ano mang masusumpungang gawain ng inyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan sapagkat walang gawa, ni katha man, ni kaalaman man, ni karunungan man sa Sion na iyong pinaroroonan. So ang paliwanag po dyan, Bro John, rin ni Eli Soriano is parang may sarili ng mundo yung mga patay, may sarili mundo yung mga buhay. So parang wala na daw tayong pakialam pa sa mga espiritong nandun sa yung mga patay na nasa spiritual world kasi iba na yung mundo nila sa mundo natin. Kasi parang ang ginawa niya dyan, dinugtong niya yung dosages ng Job na kasi yun daw mga espiritu daw nasa kamay na raw ng Diyos, parang yun po yung tinagpi niya. Mali. Kasi ang dosages, pagpapahayag yun ni Job na paano ginawa ng Espiritu Santo ang tao. Paano ginawa? Before man was created. Basahin muna natin ang Hebrews 12:10, ang Job 12:10. Hindi yun para patutunguhan ng Espiritu. Deklarasyon to ni Job kung sa paano gawin ang basahin nga natin. Ang Diyos ang nagpapagalaw sa lahat ng bagay. Ang buhay ng bawat isa ay nasa kanyang kamay. So, ibig sabihin, declaration yan kung ano ang source of all things. Hindi ang deklarasyon na yung sinabi mo na, ano yung sinabi ni Eli Soriano? Yung dinugtong niya yung sa Ecclesiastes tsaka sa Job para ipalitaw na wala na raw tayong dapat pakialam pa sa mundo ng mga patay kasi nasa kamay na raw ng Diyos yun, yung paluluwa nung namatay. Deklarasyon yun na ang lahat ng bagay ay talagang nasa kamay ng Diyos. No? Ang cross reference niyan, Colossians 1:15-17, na sa pamamagitan ng Panginoon Kristo, ginawa niya ang lahat ng bagay at siya ang nagsusustain. Ibig sabihin, siya ang nagpapagalaw ng lahat ng bagay, siya ang may karapatan. So yun ang point doon. Pero hindi nangangahulugan, bro, na wala na tayong connection sa mundo ng mga patay. Balik kasi nga, binasa na natin kaganin na Hebrews 12:23. Balikan natin Hebrews 12:23. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit at sa Diyos ng hukom ng lahat at ng mga espiritu ng mga taong ginawang ganap na pinasakdal. So pinapalapit tayo eh. So may connection tayo. May connection tayo sa mga taong kahit namatay na mali yun. No, ang Hebrews 9:10, no, ito ang dapat nating malaman paano sagutin ang arguments na yan. No, ang pinapatungkol sa Hebrews 9:10 na wala ng karunungan, yung material body. Yung material body natin. Kasi ang tao is composed of two elements, body and soul. Yan ang hindi pinangaral ni hindi naintindihan, yan yung mismong yes. Yung katawan yun. Katawan na namamatay, wala nang karunungan, patay na nga eh. Correct. Yung katawan talaga natin, yung katawang lupa natin, wala talagang alam to pag namatay to. Layo. No, tandaan natin basahin natin Genesis 3:19, bro. Genesis 3:19, ang tao is made by two elements, no? 3:19 of
of ng Genesis, no, ito ating mababasa. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw, Genesis 2:7 pa. 2:7. Genesis 2:7 kapatid. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok at ng lupa. So saan nilalang ang tao? Sa alabok at lupa, no? At hiningahan ng kanyang mga butas ang ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. So ang tao pala is composed of two elements, no? Hininga ng Diyos at yung lupa. So kapag namatay ang tao, maghihiwalay ang kanyang espiritu at ang kanyang kaluluwa. Yan ang sinabi ni St. James, no, sa James 2:26, no? Ang kaluluwang ang katawan na walang kaluluwa ay patay. Ibig sabihin nagseparate na yan, kaya nga patay eh. Ibig sabihin yung katawan mo wala ng kaluluwa, iniwanan ng kaluluwa kaya ka namatay. No? So, yung walang karunungan, wala ng kaalaman, literado yun sa katawan ng tao. Maagnas yun, babalik sa alabok yun eh. Puro yung espiritu mo, saan babalik? O basahin din natin ang Ecclesiastes 10. Ecclesiastes 2:7. Mayroon pang isang parte ng tao na pupunta, babalik sa Diyos. At yun ang mayroon tayong koneksyon. Hebrews 12:23. O basahin din natin ang mga ngaral or itong Ecclesiastes 2:7. May part ng tao na babalik sa Diyos eh. Ano yun? Yun yung kaluluwa natin, yung hininga ng buhay, yung espiritu. O basahin natin. 2:7. At ang alabok ay mauuwi sa lupa, yung material body natin, gaya ng una. At ang diwa, may diwa, babalik sa Diyos. Ano ba yung diwa na yan? Basahin natin sa salita ng Diyos. Kung magkagayon, babalik ka sa lupa kung saan ka nagmula at ang espiritu mo'y babalik sa Diyos na siyang nagbigay buhay nito. So ang espiritu natin, yes, Brother Angel. Ang paliwanag ni Bro Eli diyan, pagkamatay mo, babalik sa Diyos yung espiritu mo, tapos daw maghihintay ng paghukom. Mali kasi di ba Brother Tim? Mali kasi nga si Panginoong Jesucristo na ang nag-reveal, hindi tayo maniwala sa revelasyon ni Eli Soriano. Maniwala tayo sa revelasyon ng Panginoong Jesucristo. Ang concept, ang konteksto, walang alam yung mga nakikinig, talagang bilib na bilib. Correct. Si Brother Tim, bilib na bilib ka dati, di ba, Brother Tim? Opo bro, sobrang dami namin di ba? Pero ngayon, nalinawan ka na bro. Nalinawan ka na? Opo, maliwanag na maliwanag. Na ang ano ng tao bro, proseso. Yes, ang tao is composed of two elements, no? Earth and God's breath. Yung God's breath, yun yung espiritu natin. So babalik yun sa Diyos. Mababalik yun sa Diyos upang hatulan kapag namatay ka. Hebrews 9:27. Matapos ng minsang kamatayan, ang tao ay hahatulan. Hebrews 9:27. Di ba? Binasa na natin kaganina Hebrews 9:27. Hindi maghihintay ka mo. Hindi, walang paghihintay. No, wala nang paghihintay doon kasi yung particular judgment yun. Particular judgment. Yung sa turo kasi sa MCGI, kaya nila kine-claim na paghihintay. Parang, kunyari, yun nga, yung nabanggit kanina, pag masama, kukulong, kapag naman mabuti na sa ilalim doon ng dambana. Tapos parang i-connect na nila agad sa white throne judgment doon sa... para nasa parke lang, naghihintay sa parke. No? Again, mga kapatid, no, ang aral ng simbahan, no, there are two types of judgment. Particular judgment and general judgment. Sa dalawang judgment na yan, haharap ka talaga sa sa upuan ng ating Panginoong Jesucristo. White throne judgment, tawag nila doon, no? O sa hukuman ng ating Panginoong Jesucristo. Haharap ka talaga sa hukuman niya. No, 2 Corinthians 5:10. Sa particular or general judgment, lahat talaga yan haharap sa hukuman ng ating Panginoong Jesucristo, kapatid. Pero ang pinamamalian natin dito, yung mga maling aral ni Eli Soriano. No, na ang mga tao pag namatay, maghihintay pa. Wala paghihintay. Bagkus, kung mabasahin natin ang Luke 16, ito na pakalinaw dito sa Luke 16 eh. Matapos namatay ang mayaman at si Lazaro, naghintay pa ba sila? Hindi. O basahin natin to ha. Saan napunta yan? Naghintay? Basahin natin.